Sunog. Isang sunog na hubad na katawan ng dalaga ang natagpuan sa isang liblib na lugar sa Barangay Fuente, Carmen, Cebu City noong Hulyo 5, 1987. Sa investigasyon ng mga pulis, napatunayan ngang isa itong dalaga na noong kalaunan ay nakilalang si Crystal Novencido o Chris sa palayaw nito. Sabi ng iba, huling umalis daw si Chris sa kanilang bahay noong gabing iyon hanggang sa namataan siyang sumakay sa isang kotse na pagmamay-ari naman daw ng isang respetadong tao sa bayan dahil isa pala iyong doktor. Marami ring nakapagsabi na hawak si Chris ang doktor o babae siya nito. Pero puro chismis lang naman iyon. Kasi nga naman, dalaga itong si Chris na parang hindi makabasag pinggan kung titingnan mo noong araw. Pero sa likod ng maskara ng kanyang pagiging mahinhin at mabait na anak ay siya palang dumi ng kanyang naging relasyon. Sa madaling sabi, nasa loob ang kulo ni Chris. At dito nga magsisimula ang kwento ng dalagang nagkamali ng pinatulang lalaki na naging isa sa mga misteryosong krimen na gumulat sa mga mamamayan noon ng Cebu. Dekada 80 ang orihinal na pinagkunan natin ng kwento para sa adaptation na ito. So, sa investigasyon muna tayo. Pagsapit ng umaga, mabilis na rumesponde ang mga pulis matapos makatanggap ng ulat tungkol sa isang bangkay na natagpuan sa isang liblib na lugar. Nang makarating sila, tumambad sa kanila ang sunog na katawan ng isang babae. Dahil sa tindi ng pagkakasunog, nahirapan silang makilala agad ang biktima. Agad nilang isinara ang lugar at sinimulan ang masusing pagdodokumento sa bawat posibleng ebidensya. Kinuhanan ng litrato ang pinangyarihan, minarkahan ang bawat bakas, at inipon ang lahat ng maaaring makatulong sa investigasyon. Isa-isang isinulat ng investigador ang lokasyon ng bangkay at ang mga gamit na nakakalat sa paligid. Makalipas ang ilang sandali, dumating ang medico-legal examiner upang suriin ang bangkay bago ito dalhin sa punerarya para sa autopsy. Pinamunuan ni Police Captain Ernesto Villamor ang investigasyon kasama sina Lieutenant Rogelio Navarro at Sergeant Danilo Vergara. Samantala, nagsimula namang maghanap ng impormasyon ang isa pang grupo ng mga pulis tungkol sa mga babaeng naiulat na nawawala. Ilang oras ang lumipas, isang pamilya ang dumulog sa himpilan upang iulat na hindi umuwi ang kanilang 20 taong gulang na anak na si Crystal Novencido o mas kilala sa palayaw na Chris. Ayon sa kanyang ina, umalis si Chris noong nakaraang gabi matapos sabihing may kikitain lamang siya. Agad na ipinakita ng mga pulis ang ilang personal na gamit na narecover sa pinangyarihan. Sa mga bagay na iyon, unti-unting nakumpirma ng pamilya na ang natagpuang bangkay ay kay Chris. Habang kinakausap ang kanyang mga magulang at malalapit na kaibigan ay parating lumalabas sa kanilang bibig na huling kasama nito ay isang doktor, si Dr. Frederico Sanglaan, isang kilalang manggagamot sa lungsod. Dahil dito, sinimulan ng mga investigador na alamin ang huling mga oras bago mawala si Chris. Nagpunta sila sa mga lugar na madalas nitong puntahan at kinausap ang mga taong maaaring nakakita sa kanya. Nang isang empleyado ng beauty salon ang nagkumpirma na nakita nga niyang umalis si Chris kasama ang isang lalaking doktor. At isa pang saksi ang nagpatunay na nakita rin niyang magkasama ang dalawa noong gabing iyon, si Dr. Frederico Sanglaan at Crystal Novencido, at sinabi nito ang eksaktong kulay ng sasakyan, light green Toyota. Iyon ang sasakyan ng doktor. Iyon daw ang pinansundo kay Crystal sa palengke. Doon na nga naging solido ang unang lead ng mga pulis sa kaso. Si Dr. Frederico Sanglaan, ang huling nakitang kasama niya. Wala nang iba. Bagamat wala pang direktang ebidensyang nagsasabing siya ang pumatay, nagpasya ang mga pulis na masusing siyasatin ang kanyang mga ikinilos para makakuha ng circumstantial evidence sa buong kaso. Palihim na tinanong at inalam ng mga pulis ang mga taong nakapalibot kina Doc Sanglaan at Crystal. Sa investigasyon, unti-unting natuklasan ng mga awtoridad na may lihim palang relasyon ang biktima at ang respetadong doktor. Kabit si Crystal ni Doc dahil may pamilya na pala ito
at may lehitimong asawa. Ngunit kahit lumitaw ang kanilang sikreto, ay nanatiling walang direktang testigong nakakita sa aktuwal na pagpatay. Dahil dito, marami ang naniwalang imposibleng mapatunayan ang kaso laban sa pangunahing suspek. Kaya ang ginawa nila ay mas lalo nilang hinalungkat ang buhay ng dalawa. At sa nalaman nila, bago pa man mangyari ang trahedya, kilala si Cristal Novencido bilang isang dalagang 20 taong gulang na nakatira kasama ang kanyang mga magulang sa Cebu. Tahimik ang kanyang pamumuhay at wala siyang asawa. Madalas lamang siyang lumabas upang magpunta sa trabaho at makipagkita sa ilang kaibigan. Sa paningin ng kanyang pamilya, isa siyang masayahin at responsableng anak na unti-unti pa lamang bumubuo ng sariling pangarap sa buhay. Samantala, si Dr. Frederico Sanglaan ay isa sa mga iginagalang na manggagamot sa lungsod. May maayos siyang propesyon, may sariling pangalan sa larangan ng medisina. Dahil sa kanyang katayuan sa lipunan, halos walang sino man ang mag-aakalang darating ang panahong siya ang ituturo sa isa sa mga pinakamisteryosong krimen sa kanilang lugar. Pero mas lalong tumindi ang hinala ng mga pulis kay Dr. Frederico nang may ilang tao sa kanilang lugar na nagsasabing noon pa man daw ay mahilig na sa babae ang doktor na ito at may pagkakataon pa raw na minsan nang nahuli itong doktor ng kanyang asawa. Pero ang nangyari, iyong babae niya na nahuli raw noon ay bigla na lang nawala sa bayan matapos ang iskandalo. Ibig sabihin, mahilig talaga itong si Doc sa kapirasong laman. Ngunit bakit nawawala ang mga babae kung ganoon? Hindi malinaw sa maraming tao kung kailan eksaktong nagsimula ang pagkakakilala ng dalawa o kung kailan niya naging kabit si Cristal. Pero matagal na pala silang nagkikita ng palihim. Habang lumalalim ang kanilang ugnayan, mas naging madalas ang kanilang pagkikita. Karaniwan silang nagtatagpo sa mga lugar na hindi madaling mapansin ng ibang tao. Dahil parehong maingat, walang gaanong nakakakilala sa tunay na estado ng kanilang relasyon. Para sa karamihan ng nakakakita sa kanila, isa lamang silang doktor at isang dalagang babae na nag-uusap tungkol sa ilang bagay. Pero hindi nila alam na binibembang pala ni Doc si Cristal o ikinakaman niya nga ito. Hindi natukoy sa korte kung ilang taon na ang relasyon ng dalawa. Basta ang alam nila ay tumagal ito. Oo, tama ang narinig niyo mga kaibigan. Napunta rin sa korte ang kaso dahil bago ang paglilitis, sa pagkalkal ng ina ni Cristal sa silid nito noong patay na si Chris, ay may nakita siyang love notes ng doktor para kay Chris. Mga liham iyon ng doktor na nagpapahiwatig ng pagmamahal niya kay Cristal o baka pambobola. Pero may mas mahalagang liham na nabasa ang kanyang ina na ibinigay niya sa mga pulis. Sinulat iyon ni Cristal noong Hulyo 3, 1987, bago ang pagkamatay niya. Pero hindi na naibigay iyon ni Cristal kasi nga sa sumunod na araw ay patay na siya. Nakasaad sa liham na iyon na sinasabi ni Cristal na buntis na siya ng 2 buwan at kay Dr. Frederico Sanglaan ang bata. Nang matanggap ng mga pulis ang liham na iyon ni Chris, doon na nila pinagtipon-tipon ang mga ebidensya laban kay Dr. Sanglaan. Una, ang liham na buntis nga si Cristal. Sa teorya ng mga pulis, maaaring iniligpit o pinatay ng doktor si Cristal dahil ayaw nitong malaman ng ibang tao ang lihim nilang relasyon. Kasi nga doktor siya at ayaw niyang mabahiran ng kahihiyan ang record niya sa kanyang propesyon. O maaari ring ayaw ni Doc na malaman ito ng tunay niyang pamilya. Pangalawa, ang mga testimonya ng mga saksi at ang timeline ng pangyayari. Lahat ay pinagkabit-kabit nila, kaya si Doc din ang bagsak ng lahat. Pangatlo, ang sasakyang ginamit. 2 pala ang sasakyan na iyon. Iyong naunang sasakyan na nakita kung saan isinakay si Cristal ay light green Toyota na tumugma sa sinasabi ng isang saksi at nang nagtatrabaho sa beauty salon. Malapit pa nga ang lugar na iyon sa Mabolo Police Station at ang plate number nito ay GBZ386 na pangalan kay Doc Frederico. At ito ang malupit, sa compartment ng sasakyang ito ay nakita ang ilang hibla ng buhok ni Cristal. Kaya mapupunta tayo sa pang-4, ang hair evidence mismo ni Cristal.
Kasi bakit nasa compartment yun ng sasakyan? Okay pa sana kung nasa loob ito o sa mga upuan ng Toyota. At huling naging nakita na butas ng mga pulis kay Doktor ay iyong isa pang sasakyan na cream Mitsubishi Lancer. Plate number PDJ347. Isa rin itong sasakyang ginagamit na nakapangalan at pagmamay-ari ng Doktor na nakita ng mga testigo sa Barangay Fuente bandang alas 9 ng gabi. So, dito pa lang, mga kaibigan, ay kaya na nating pagtagpi-tagpiin ang nangyari. Sa mga nakalap ng pulis noong mga panahong ito, maaaring pinatay ni Doc si Cristal sa daan pa lang o sa ibang lugar habang ang gamit niyang sasakyan ay iyong Toyota. Pero para siguro hindi halata noong itatapon na niya ito, ay ikinabilan niya ang bangkay ni Cristal sa Mitsubishi para, kunwari, ay ibang sasakyan ang hawak niya noong gabing iyon. Gayunpaman, walang eksaktong reenactment ang pulis sa nangyari, kaya tinipon na lang nila ang lahat ng circumstantial evidence para pagdugtong-dugtungin sa kwento ang maaaring nangyari noong gabing iyon, hanggang sa nakita nga ang hubad at sunog na katawan ni Cristal. Mantakin ninyo, pinatay na nga, sinunog pa. Kung ang doktor ngang ito ang may gawa, hindi pala siya nag-aral para bumuhay. Nag-aral siya para pumatay. At kung iisipin natin na buntis nga si Chris, di mas masahol pa sa demonyo ang gagong doktor na ito. Matapos iyon ay inanyayahan ng mga pulis si Dr. Frederico Sanglaan upang ipaliwanag ang kanyang mga ikinilos. Inilahad niya ang sarili niyang bersyon ng mga pangyayari at itinangging may kinalaman siya sa pagkamatay ni Cristal. Iginiit niyang wala siyang ginawang masama at sinabing hindi niya alam kung paano napunta ang babae sa lugar kung saan natagpuan ang bangkay. Pero nang iparada ng mga pulis sa harapan ang mga liham na sulat kamay niya para kay Cristal, ay doon siya biglang natahimik. Anong ibig sabihin ng mga ito, Doc? Wika ng isang investigador. Sabay lapag ng pabigla ang mga larawan nila ni Cristal at mga sulat. Kasama doon ang liham ni Cristal na nagsasabing buntis siya. Biglang napahawak sa salamin niya si Dr. Frederico. Sabay sabi ng, "Oo, inaamin kong may relasyon kami ni Cristal, pero hindi nangangahulugan na ako ang may motibo sa pagpatay sa kanya." Inamin nga ni Doc na may relasyon sila ni Cristal, pero hindi pa rin niya inamin noon na siya nga ang pumatay o maaaring nagpapatay kay Cristal. Ngunit habang inihahambing ng mga investigador ang kanyang salaysay sa mga pahayag ng mga testigo, napansin nilang may ilang bahagi na hindi magkatugma. May mga oras na hindi tumutugma sa timeline. May mga paliwanag na hindi umaayon sa mga nakita ng ibang saksi. Bagaman hindi pa iyon direktang patunay ng pagpatay, sapat ang mga pagkakaibang iyon upang lalo siyang pagtuunan ng pansin. Kaya naman, ang nangyari ay nagdesisyon na noon ang prosekusyon at ang mga magulang ni Cristal na magsampa ng kaso laban kay Dr. Frederico Sanglaan. Bagaman alam nilang magiging mahirap ang paglilitis dahil walang direktang eyewitness na nakita siyang pumatay sa dalaga, naniniwala silang sapat ang magkakaugnay na ebidensya upang mapatunayan sa hukuman kung sino ang responsable sa krimen. At dito naganap sa local court ng Cebu ang Pupil of the Philippines, Plaintiff Appellee, laban sa Dr. Frederico Sanglaan, accused appellant. Kaya nagsimula ang pagdinig ng kaso. Sa paglilitis, ipinatawag sa witness stand si Dr. Frederico Sanglaan. Tahimik ang buong silid habang isa-isa siyang tinatanong ng piskal tungkol sa mga pangyayari. Noong gabing huling nakita si Cristal Novencido. Sa simula ay kalmado ang kanyang boses. Direkta siyang sumasagot at paulit-ulit na iginiit na wala siyang kinalaman sa pagkamatay ng dalaga. Inamin niyang nagkaroon sila ng lihim na relasyon ni Cristal. Hindi na niya itinanggi iyon sa hukuman. Ngunit sinabi niyang matapos niya itong ihatid sa isang lugar sa lungsod, ay hindi na niya alam kung saan ito nagtungo. Iginiit niyang buhay pa ang dalaga nang huli niya itong makita. Inisa-isa naman ng piskal ang mga naunang salaysay ng doktor. Isa-isa niyang binasa ang mga pahayag na ibinigay nito sa mga investigador noong nagsisimula pa lamang ang kaso.
Habang tumatagal ang pagtatanong, napansin ng hukuman na may ilang bahagi ng kanyang mga paliwanag na hindi magkatugma. May mga oras na nagkakaiba ang kanyang timeline. May mga detalye ring hindi tumutugma sa mga sinabi ng mga testigong huling nakakita sa kanila. Ipinakita rin ng prosekusyon ang mga ebidensyang nakalap sa buong investigasyon. Isa-isang tinukoy ang mga testigong nagsabing nakita nilang magkasama sina Cristal at Dr. Frederico noong gabing iyon. Ipinakita rin ang mga sulat na nagpapatunay na may lihim na relasyon ang dalawa. Kasama na rito ang mga hibla ng buhok ni Cristal na nakuha sa compartment ng Toyota. Ayon sa prosekusyon, ang mga ebidensyang ito ang nagpapakita ng motibo at ng pagkakataong may isagawa ang krimen. Habang tumatagal ang cross-examination, kapansin-pansin ang pagbabago sa kilos ng doktor. Ang dati niyang mahinahon at mabilis na pagsagot ay napalitan ng mahahabang paghinto bago magsalita na parang nag-iisip muna ito bago niya ibuka ang kanyang bibig. Ilang beses siyang humingi ng paglilinaw sa mga tanong at mas naging maingat sa bawat salitang binibitawan. Hindi man ito itinuring na pag-amin, napansin ng hukom at ng mga abogado na nagiging mas depensibo ang kanyang mga sagot habang dumarami ang ebidensyang inihaharap laban sa kanya. Sa kabilang panig, iginiit ng depensa na walang sino mang nakakita sa mismong pagpatay. Ayon sa kanila, puro hinala lamang ang ipinipresenta ng prosekusyon at hindi sapat ang circumstantial evidence upang hatulan ang isang tao ng napakabigat na krimen. Ngunit para sa prosekusyon, hindi isang ebidensya lamang ang kanilang inaasahan. Ang lakas ng kanilang kaso ay nasa pagsasama-sama ng lahat ng pangyayari at ang hindi pagkakatugma sa salaysay ng doktor ay bumuo ng iisang larawan na, ayon sa kanila, walang ibang makatwirang paliwanag kundi may pananagutan si Dr. Frederico Sanglaan sa pagkamatay ni Cristal Novencido. Iyon ang naging sentro ng argumento ng prosekusyon hanggang sa matapos ang paglilitis. Baka sabihin nyo, mabilis lang ang pangyayari ng paglilitis mga kaibigan. Nasa Pilipinas tayo. Tandaan nyo, kung may pera ka rito, pwede kang lumaban kahit gaano katagal. Maliban na lang kung kaparehas ko rin kayong saktong laban lang sa pang-araw-araw ang kinikita. Kung hindi nyo kasi na itatanong, sa timeline ng kasong ito, July 4, 1987, naganap ang krimen. July 5, 1987, nadiskubre ang bangkay ni Cristal. February 12, 1997, inilabas ng Korte Suprema ang desisyon. Mantakin nyo. Ibig sabihin halos 10 taon ang inabot mula sa krimen hanggang sa pinal na hatol ng Korte Suprema. Wala talaga tayong magagawa. May pera ang inakusahan. Kaya matapos nga ang napakahabang paglilitis, dumating din ang araw na pinakahihintay ng magkabilang panig. Matapos, suriin ng Regional Trial Court ang lahat ng testimonya, dokumento at iba pang ebidensya, nagpasya ang hukuman na sapat ang mga magkakaugnay na pangyayari upang mapatunayan ang pananagutan ni Dr. Frederico Sanglaan. Bagamat walang direktang testigong nakakita sa mismong pagpatay, ipinakita ng korte na ang bawat piraso ng ebidensya ay magkakaugnay at iisa lamang ang itinuturong konklusyon na si doktor ang pumatay. Hindi tinanggap ng depensa ang naging pasya. Iginiit ng doktor na hindi sapat ang circumstantial evidence upang mapatunayan ang kanyang pagkakasala at muli niyang inulit na wala siyang kinalaman sa pagkamatay ni Cristal. Dahil dito, inapela niya ang naging desisyon ng mababang hukuman sa pag-asang mababago ang hatol. Nang muling suriin ng Court of Appeals ang buong record ng kaso, pinagtibay nito ang naging konklusyon na si Dr. Frederico ang responsable sa krimen. Gayunman, binago ng appellate court ang ipinataw na parusa. Ayon dito, ang tamang kaparusahan batay sa batas at sa mga napatunayang pangyayari ay reclusion perpetua at hindi ang naunang ipinataw ng mababang hukuman na minimum 12 years of prison mayor, maximum 19 years of reclusion temporal. Pero dahil may pera nga ang taong ito, ay hindi pa rin sumuko ang doktor at muli niyang dinala ang kaso sa Korte Suprema.
Sinuri ng mga mahistrado ang buong record ng paglilitis, kabilang ang mga testimonya ng mga testigo, ang timeline ng mga pangyayari, ang motibo, at ang lahat ng circumstantial evidence na iniharap ng prosekusyon. Pagkatapos ng masusing pagsusuri, pinagtibay ng Korte Suprema ang naging pasya ng Court of Appeals. Ayon sa kataas-taasang hukuman, hindi kinakailangang may direktang eyewitness upang magkaroon ng hatol na guilty kung ang lahat ng circumstantial evidence ay malinaw na magkakaugnay at walang ibang makatwirang paliwanag kundi ang pananagutan ng akusado. Sa huli, nanatiling hatol kay Dr. Frederico Sanglaan ang reclusion perpetua at doon tuluyang nagtapos ang kanyang mahabang laban sa hukuman. Hanggang ngayon, nananatiling mahalagang halimbawa ang kasong ito sa pag-aaral ng criminal law dahil ipinakita nito ang bigat ng circumstantial evidence sa pagresolba ng mga kasong walang direktang saksi. Isa rin itong paalala na ang katotohanan ay hindi lamang nakikita sa isang testigo o sa isang ebidensya. Minsan, nabubuo ito sa pagsasama-sama ng maliliit na detalye na sa una ay tila walang kahulugan. Ngunit kapag pinagdugtong-dugtong, ay malinaw na itinuturo kung sino ang tunay na responsable sa isang krimen. Sa mga nagtatanong kung sino ang nasa orihinal na kwento, ang orihinal na pangalan ng babae ay Susan Marayan o Susan Marayan Case. Tinatawag din siyang Shari Ann Marayan sa ilang bahagi ng record.